Mayor Vico Soto. Magandang umaga, Doña Juana. Upo lang po kayo. Maraming salamat po. Thank you for the kind introduction. Maraming salamat sa lahat po ng mga opisyalis natin sa Doña Juana. Gaya po na nasabi kanina, ang mga opisyalis niyo po dito, nakakatuwa rin. Kasi pinapatupad din nila ang mabuting pamamahala dito sa inyong subdivision. Congratulations po. Maraming salamat. At alam kong magkakatulungan pa po tayo sa hinaharap. Lalo na pagdating dun sa unang nabanggit, yung flood control, yung sinasabi po ni Pres kanina, yan po yung flood control and drainage master plan ng lungsod ng Pasig na first time lang po yan ginagawa sa kasaysayan ng ating lungsod. Kasi dati maraming project. Nakita naman, may mga pumping station, may mga bagong kanal, may mga drainage, may papagawang kalsada. Ang problema, patse-patse. Gagawin dito, nagbaha naman sa kabila, gagawin dito, nagbaha na naman dun sa kabila. Minsan dahil nga sa isang project na solusyonan dito, sa kabila naman nagbabaha dahil yung leveling mali. So ngayon po, ang ginawa po yung sinasabi po ni Pres kanina na kumausap po sa inyo or pumunta na po dito ay yung consultant natin para sa master plan. Buong Pasig na po yung tinitingnan natin. So nagsisimula sa pagsusukat ng bawat lugar, pati yung elevation, tinitingnan po lahat kung ano ba talaga yung tamang daloy ng tubig. So aasahan po namin yung kooperasyon po ninyo sa pagbuo ng ating flood control and drainage master plan. Opo. Ang pangalawa po, meron tayong open spaces pa po yata dito na medyo may konting pero siguro yung opisyalis na lang kakausapin ko po tungkol dito. Kaya ako lang binanggit yung dalawang yan kaagad kasi baka makalimutan ko. Mabuti na pong yan na yung inuna kong ikwento dahil mahirap na po kung makalimutan ko dapat sa dulo. Pero muli po, maraming salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa Giting ng Pasig. Ang gaganda na po ng mga mensahe sa atin ni Congressman Roman, ng ating Vice Mayor, ng ating mga konsyal. Kaya siguro yung mensahe ko, iiksyan ko na lang po. Baka, wag po. Habaan ko. Baka magluluto pa po kayo eh. Gusto. Ganyan ka namin kamahal, Mayor. Sabi ko, gusto nyo hanggang hapon tayo dito. Napamilyenda kayo? Kayo po talaga. Wala kaming talang pangtanghalian. Yes! Yan ang maganda. Walang ayuda, di ba? Pero nandito tayo. Pero ito po, gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi nung sinabi na may General Assembly dito sa Doña Juana, nung nakaraang General Assembly, pasensya na, hindi po ako nakapunta. Pero ngayon po, ina-expect namin, siguro may 30, 50 na tao. Nagulat po kami, lahat kayo nandito. Kaya maraming salamat sa inyo. At higit pa ron ay maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, hindi sa mga politiko, kundi sa ating lokal na pamahalaan at sa lahat po ng ginagawa natin ngayon. Yung mga ginagawa po ng inyong mga opisyalis, mula sa mayor, congressman at mga konsyal natin, maging ang ordinaryong empleyado ng City Hall, hindi po yan magagawa. Lalo na yung malalaking pagbabago na pinakikilala natin, hindi natin mapapatupad yan, kundi sa tulong at sa buong suporta ng mamamayang Pasigueño. Kaya maraming salamat po sa inyo. At alam niyo naman po, nakita naman po ng bawat isa sa atin kung ano yung mga pagbabago na yun. Alam niyo, habang papunta po ako rito, hanggang pinakikinggan ko po yung iba't ibang nagsasalita, iniisip ko, ano kaya magandang ikwento ko sa ating mga kasama dito sa Doña Juana. Ang dami kong naisip, ang daming programa ng ating pamahalaan. Alam nyo, pag inisa-isa po natin ang programs, projects, and activities ng isang LGU na kasing laki ng lungsod natin, 30 barangays, 20+ billion ng budget, nasa 1 milyon na, humigit kumulang ang ating residente. Napakalaki ng ating lungsod. Nasa 10,000 empleyado natin, nasa halos 100 ang mga opisina natin na departamento sa lungsod natin. Kaya kung isa-isahin po natin yan, umaabot ng 1,000 yung programs, projects, and activities natin. Iba't ibang sektor, mula sa senior citizens, hanggang sa ating persons with disabilities, hanggang sa infrastructure, healthcare services, education.
education services, at marami pa pong iba. Kaya ang gagawin ko na lang po, hindi ko na po isa-isahin yan. Alam mo, confident po ako na pag may napag-usapan tayong larangan o programa, wala tayong masasabi na perfect ang isang programa o isang field o larangan. Ano, imposible po yan. Kahit sa pinakamayaman na bansa, walang perfect na serbisyo. Pero, confident po tayo na kung ano man yung tingnan natin, may ano po tayo dito, may ruleta tayo dito, random. Mag-uusapan natin isang field lang o isang opisina lang. Confident po ako na kung saan man tumapat, may improvement tayong ma-share. Meron na gumanda dun sa service, sa program, sa office na po na yun. Pag-usapan natin business permitting. Marami pa rin problema, totoo naman po yun. Pero napakalaki na ng improvement. Pag ipinag-usapan natin ng ospital natin, napupuno pa rin. Malaki pa rin ang kailangan nating improve. Pero napakalaki din ng improvement. Under renovation nga po yung isa ngayon, dinoble yung bed capacity. Hindi lang children, kundi pati adult na po. So, sa lahat po pwede. Pero ang pinaka-importante sigurong pag-usapan natin ngayon ay hindi na yung mga detalye. Kasi baka gabihin po tayo dito kung pati yung detalye pag-uusapan natin. Ang pinaka-importante po sigurong pag-usapan natin, yung zoom out po tayo ng konti. Pag-usapan po natin, ano ba yung estilo ng ating paggugobyerno? Ano ba yung mindset natin bilang isang syudad o bilang isang lungsod? Ano ba yung mga ginawa natin mula 2019? Yung mga pinakilalang pagbabago at reforma sa ating lungsod. Kasi hindi po biro yung mga ginawa natin. Noong 2019, sumigaw tayo ng iba naman. Lumaban tayo para sa pagbabago. Pero lagi po natin tandaan na posibleng magkaroon ng pagbabago. Una, pwedeng magkaroon ng magandang pagbabago, pwedeng magkaroon ng hindi magandang pagbabago. Pwede rin magkaroon ng magandang pagbabago, pero mababaw lang yung pagbabago. Pwedeng napalitan nga yung pangalan ng mayor, pero yung sistema, ganun pa rin. Pwedeng bagong mukha ng mga politiko, pero yung kultura ng paggogobyerno, wala naman pinagkaiba. Ang gusto po natin, tunay, malalim at pangmatagalang pagbabago. Gusto natin tunay, hindi yung para masabi lang, hindi yung papogi lang, hindi yung superficial lang. Gusto natin malalim. At gusto natin na hindi nakasentro sa isang tao o sa isang grupo yung pagbabago. Sana pag sinabi natin giting ng Pasig, para sa kaalaman ng lahat, kaya po naging giting ng Pasig yan dahil mula po yan sa quote ni Andres Bonifacio nung panahon ng Katipunan, nung nagsabado sa Pasig. Sabi niya po, tunay palang magigiting ang batang Pasig. Kaya yung salitang yan, hindi po yan nagsimula sa amin. Ito po yung kasaysayan natin bilang mga Pasigenyo, na mga Pasigenyo, ang mga tumira dito sa Pasig mula nung panahon ng mga Katipunero, panahon ng Revolusyon, hanggang World War II, ng mga lumaban sa Hapon, hanggang sa kasalukuyan, nandito po ang mga magigiting na tao. Ito mga Pasigenyo, patuloy na maaring hindi tayo nasasakop ng dayuhan ngayon, hindi tayo lumalaban sa isang pandaigdigang digmaan, pero nandito pa rin tayo, lumalaban tayo sa korupsyon, lumalaban tayo sa iba't ibang problema na matagal nang nakaugat sa lipunan natin mismo at sa kultura din natin mismo. At masaya po tayo dahil sa lungsod ng Pasig. Ako, ang pakiramdam ko, blessed ako dahil nagkaroon ako ng pagkakataon para maging katalista tungo sa mga pagbabago, para putulin na yung mga masasamang siklo na nangyayari sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Yan naman po talaga, kaya tayo nandito, kaya tayo patuloy na lumalaban. Nabanggit po kanina yung isa sa procurement, di ba, nabanggit kanina ni Ma'am kanina, yung walang humihingi ng lagay. Ngayon, maaring meron pa rin paminsan-minsan, baka may nakakalusot. Pero kung titingnan po natin, muli po, big picture, kung ano ba talaga yung ginawa natin mula 2019. Minsan, pagka nasa traffic ako o may konting oras, pinapanood ko rin yung mga video ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Madalas kinikwento niya rin kung ano yung mga kalakaran sa gobyerno. Minsan nakikwento niya yung 30% na SOP, na minsan umaabot na ng 40%, 50%. Kung may kakilala kayong natitrabaho sa gobyerno, lokal man, nasyonal, kung may kakilala kayong government contractor,
alam na alam po ninyo na totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong at minsan nakikwento ko rin naman po, sabihin na nating 20%, 30%. Tingnan niyo po kung ano yung budget ng Pasig City ngayon. Ibig sabihin, kung may SOP, na automatic yan. Hindi hinihingi yan. Kung tinuloy natin yung ganong klaseng kalakaran, nasa bilyong piso po yan kada taon. Nung nagsimula po ako, sinasabi ko, nasa 1 bilyong piso yan kada taon. Pero sa budget natin ngayon, hindi lang yan 1 bilyong piso. Kahit ipeg mo sa mababang 20%, 2 billion, 3 billion na po yan per year. Yan po yung naibubulsa lang dahil sa sinasabing SOP. Ganyan katindi ang problema natin sa Pilipinas. Pero masaya po tayo dahil muli po dito naputol na natin yan. Kaya kong makipag-usap kahit kanino, kaya kong tumingin mata sa mata kahit kanino para sabihin na kahit 1 piso mula sa mga kickback na yan, wala akong tinanggap. Yan naman ang kaya kong ipagmalaki. Marami na tayong napagtagumpayan. Pero kailangan idire-diretso pa po natin. Sana hindi tayo magkaroon ng mga kasama na, gaya ng sabi ko kanina, gusto kunin yung manibela para lumiko. Hindi na tayo babalik dun sa mga lumang kalakaran sa lungsod ng Pasig. Na ipakita natin na posible. Yung mga dating sinasabing imposible, pinakita natin na posible. Kahit yung hindi paglagay ng pangalan sa mga project ng city government. Sabi sa akin nun, imposible yan. Biko, hindi ka na mananalo sa 2022 kung gawin mo yan. Buti na lang ang Pasigueño, matatalino, hindi madaling bulahin, mapanuri, nag-iisip. Mga taga Doña Juana, magkakasama po ba tayo na padere-derecho sa lungsod ng Pasig? Maraming salamat. God bless Pasig City. Congressman Roman Romulo, number 1 po. Magandang umaga, Doña Juana. Sa totoo po, by now nakapag-desisyon na kayo. Sa totoo, hindi naman ito para mangumbinsi pa. Pero maganda na rin pagkakataon nito na nakaharap namin kayo because sa totoo, marami rin mga fake news na lumalabas. At dapat alam po ninyo kung ano yung mga nangyayari at ano yung mga nagawa. Ako, bilang congressman ng lungsod ng Pasig, ang trabaho ko talaga, gumawa ng batas. Yan po yung trabaho ko. Meron po akong pink na pamaypay na pinamimigay, katulad po yan. Nakalista po dyan lahat ng batas na naisulat ko. Kaya sana po, if you could take your time na mabasa po yan, baka meron kayong katanungan sa mga batas na ating naisulat. Pero, merong ilan na gusto kong mabanggit. Una, ako po ay chairperson ng Committee on Basic Education and Culture ng House of Representatives. Chairman ako since last Congress. 2 Congresses ago, chairman ako ng Higher Ed. Dahil chairman rin po ako ngayon ng Basic Ed, co-chairperson rin po ako ng EDCOM 2 na nagre-review ng education system natin sa ating bansa. Sa totoo po, marami pong pagbabago ang ginagawa na po namin sa ating sistema. Mayor Dodot Jaworski. Marami pong salamat. Thank you for the very kind introduction. Press Manny, at sa lahat po ng ating mga opisyalis ng Doña Juana at sa lahat po ng mga residente, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat na ibigyan po kami ng oras at panahon sa inyong General Assembly. Alam ko pong General Assembly niyo po ngayon, no? So hindi po madalas nabibigyan ng tsansa na makapagharap-harap tayo. Pero malapit na rin pong eleksyon. Less than 9 days na lang yata ang natitira, no? At tayo po ay mamimili na naman ng ating mga liderato dito sa ating lungsod at sa national elections din po natin. Pero kami po ay humaharap din sa inyo, humingi po ng pagkakataon sa pangalawang pagkakataon pala, no? Na muling manilbihan po sa ating lungsod ng Pasig. At gusto ko lang po rin magbigay ng konting report sa inyo kung ano ba ang naganap sa loob po ng 3 taon at ano ba talaga ang nagagawa ng good governance. Madalas po kasi banggitin ang good governance, pero hindi po yata natin talagang nabibilang kung ano ba talaga ang naproproduce o ano ang nagiging bunga ng mabuting paggogobyerno. No? At dito naman sa Pasig, proud po kami na nagbabago at nagbago na po tayo. Tignan po ninyo,
Yumaman ang ating lungsod. Anong mga programa po? Saan napupunta yung pera? Nabanggit na po kanina. Unahin natin, social services po natin. Ang senior citizens po natin, out of the 22 billion budget, 477 million na ibababa ngayon sa Office of the Senior Citizen Affairs para po sa ating mga lolo't lola. Programa po yan para sa inyo. Kasama po dyan ang ating local senior pension. Expanded local senior pension. Pati na po yung may 4,000 pababa na SS, meron na po silang natatanggap na senior pension mula sa ating local government. Ang ating solo parents, you know, there are only 5 cities sa buong Pilipinas na nag-implement ng Solo Parent Act. Pasig City, isa po sa mga nauna na nagbibigay ng 1,000 a month sa mga jobless na solo parents po natin. Bakit? Kasi po, ito yung mga sektor na kailangan tulungan. Katulad ng isa pang sektor, ang PWD sector po natin. Nagpasa na rin po ng ating council upon the instructions of Mayor Vico to provide support ng financial support sa ating mga bedridden PWDs. Na monthly meron na rin po silang makatatanggap na pension mula sa ating lokal na pamahalaan. Ulitin ko, these are programs different from ayuda. Ha? Iba po ang programa na tutulungan yung mga sektor na nangailangan ng tulong. Iba naman po ang senior citizen natin dahil ang seniors po natin, nag-ambag na sila sa lipunan. At sa kanilang katandaan, panahon naman, parang gobyerno naman, ay siyang mag-alaga sa kanila. Yung ibang mga sektor, katulad po ng PWD, katulad po ng solo parent, obviously, nahirapan silang arugain ang kanilang sarili at pamilya, kaya po pumapasok ang gobyerno. Ano naman ang ginagawa natin para sa ibang mga sektor? Kami po ay naniniwala na ang pera ng taong bayan, hindi po dapat nakikinabang ang politiko. Tama? So anong ginagawa natin? Pinapalakas natin ang mga institusyon ng pamahalaan para yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga mahihirap, hindi kailangan lumapit sa politiko. Hindi kailangan sumipsip sa politiko, pero pag lumapit sila sa ating pamahalaan, pwede silang tulungan. Example, education number 1. Anong programa natin sa education? Dati, 2019, again, I'll go back to facts and figures. 2019, pag upo ni Mayor Vico, 11,000 ang scholar ng Pasig. Yes, marami na. Tumindig siya sa mabuting paggogobyerno, yumaman ng ating lungsod. Ngayon, from 11,000, 25,000 na po ang scholars ng ating lungsod. And, sabi nga nila, education is the greatest equalizer. So we provide now not only up to high school, pero hanggang college. Hanggang college po, ang pamantasan lungsod ng Pasig ngayon has been improved and is now one of the best local government universities, no, in Metro Manila. Alam nyo, ang PLP dati, may bayad po yan. May bayad, kalahati po subsidized ng government, kalahati po binabayaran ng mga magulang ng ating mga kababayang mahihirap. Pero ngayon, libre na po yan. Pero alam nyo ba bakit libre ang PLP? Ito po, hindi po alam na karamihan po ng mga Pasigenyo. Kasi meron po nagsulat na isang batas na lahat ng state colleges and universities all over the Philippines, sa buong Pilipinas, libre na. Wala nang cashier ang mga magulang ngayon. At you have to be proud dahil nagsulat po ng batas nila ay congressman ng Pasig City. Si Congressman Roman Paul Romulo po ang gumawa niyan. Kaya ngayon, ang kabataang Pilipino, mula Apare hanggang Holo, basta public school, public university, public college, wala na pong binabayaran. Kaya ulit, maging proud tayo sa ating Congressman Roman Romulo. Ito po ang problema sa education. Ang PLP natin, ang capacity niya is 1,300 freshmen a year. Ang nag-graduate po sa buong Pasig na senior high school is 8,000. Ang dami hindi nakakapag-aral. So noong 2022, nag-usap po kami. Anong magagawa natin? Paano po natin magagawa ng paraan ito para mabigyan natin pagkakataon ang mga bata na makapag-aral? Dito po pumapasok yung Pag-asa Scholarship Program. And itong Pag-asa Scholarship Program, hindi po tinitignan yung grades. Kasi po ang PLP, most state-owned colleges and universities, tinitignan po yung ranking. Kung matatalino ka, top 10 ka sa class mo, madali ka makapasok. Pero kung ikaw ay average student lang, wala ka matatanggap na scholarship.
Ganon po ang nangyayari ngayon. Hindi lang naman dito sa Pilipinas yan pero all over the world. Usually scholarships, inuuna yung matatalino. But this is also the reason why ang mahirap hindi po makaahon. Dahil hindi sila nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral ng higher level education. Ang Pag-asa Scholarship now looks at the social standing ng ating mga kababayan. Inuuna po natin dito yung pinakamahihirap. And now, proudly, pwede ko pong sabihin sa inyo na halos 2,000 na po ang scholar natin nag-aaral. Hindi po sa public university, sa private college katulad po ng Pasig Catholic College at Arellano University dito po sa Barangay Canyogan. And to show you how serious we are in investing in the youth of Pasigueños and the youth of Pasig City, ang first year implementation po nito, ang nakalaan po na pondo dito ay 120 million. Yung first year na yan, magiging second year, magdodoble po yan, magiging 240 million. And magiging third, 360, fourth year, 480 million. Mga kapwa ko Pasigueño, maghanap kayo ng ibang lungsod sa buong Pilipinas na naglalaan ng kalahating bilyong piso makapagtapos ng private college ang mga anak nila. Dito lang po yan sa City of Pasig. Although dito sa inyong lugar, alam ko naman, dito sa Doña Juana, mayayaman tao rito Kaya lang, nag-concentrate muna ako doon sa mga tinatawag nating urban poor, no? Na kung saan 20 years po sila na walang kuryente, walang liwanag sa bahay. Kaya naman po ang inyong lingkod, gumawa ng batas bilang isang civil engineer at ako po yung dating building official, kaya naman po gumawa tayo ng batas para matulungan sila magkaroon ng maayos na pamumuhay. So yung batas na ginawa ko po, inalis ko na po yung proof of ownership, building permit, occupancy permit. Basta ang importante lang, member sila ng HOA na urban poor. No? At ako po, malaking kinararangal ko sabihin sa inyo, alam niyo yung may bunga floodway, yung mga tao dyan na nakatira, yung mga informal settlers natin, halos lahat po sila ngayon meron ng kuryente. Nagkaroon na sila na talaga ng maayos na pamumuhay. Yan po yung sinasabi natin noon na iba na ngayon. Yan yung pagbabago na ginawa natin. Sabi ko nga sa mga tiga may bunga, ilagay nyo lang sa puso nyo si Consiel Buboy Agustin, liliwanag ang buhay nyo parang bumbilya. Maraming salamat po sa napakainit ninyong pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, long time no see. Normally, Christmas tayo nagkikita-kita. At maraming salamat sa inyong imbitasyon at sa inyong General Assembly. Kukunin ko na rin po yung pagkakataon tulad ng lagi kong ginagawa. Nais ko magpasalamat dahil po noong 2022 ako po ay pinanalo niyo bilang konsihal. Maraming salamat po. At syempre, ngayong darating na eleksyon, sana pwede po akong humingi ulit at humiling ng suporta at tulong bilang round 2 na mga konsehal ninyo. Pwede po ba? Ayan. Alam ko rin marami akong kabatchmates dito. Tama? Marami rin nanonood ng Pulang Araw. Yan. Huwag niyo lang akong tawagin Carmela Borromeo kasi nananampal ako. Nanginginig yung kamay ko, parang namimiss si Adelina. Pero sa mga kabatchmates ko, batang 90s, taas ang kamay. Yan. Konsi Buboy, 90s, baligtad ka, 60s ka. Pero maraming batch 60s dito. Pero sa mga kabatch ko, batch 90s, alam ko po pinapanood nyo rin po ako at mas kilala nyo rin ako na Peachy sa TGIS. Thank God, it's Sabado. Pero ako po, nung pinanalo nyo bilang konsehal, ibang TGIS po ang pinakilala ko sa inyo. TGIS, tapat, gawa, ina, serbisyo. Tapat sa Diyos, tapat sa tao, tapat sa trabaho. Gawa, hindi po puro salita. Alam namin sa Doña Juana, nararamdaman nyo na nagtatrabaho ng mabuti ang inyong 11 council. Tama po ba? Lahat ng mga niluklok nyo, alam ko nararamdaman nyo na may nagbago at talaga namang nagtatrabaho para sa mga Pasigueño. At syempre, ang I is ina na mag-aalaga sa mga kabataan. At syempre, sa mga kababaihan,
mapa-senior citizens man yan, persons with disability, at syempre ang mga solo parents. Kailangan natin ng tagapagtanggol sa mga kababaihan. At syempre ang S ay serbisyo, serbisyong hindi ho mapapagod at laging nakangiti habang nagseserbisyo. Dahil tunay naman, napakasarap pagsilbihan ng mga kapwa Pasigueño. Magandang umaga po, Barangay Rosario dito sa Doña Juana. At salamat po sa oras ninyo at sa pagtanggap ninyo. Alam ko pong sanay po kayo sa martires na walang buhok. Pero pagpasensyahan nyo na po, alam ko darating din naman ako doon pero wag muna ngayon. At siyempre salamat rin po sa pagkakataon noong 2022 na ako po ay inyong tinulungan. Ang Giting ng Pasig ay inyo pong tinulungan. Maraming salamat po sa inyo. At ngayong umaga, ang importante bukod sa pagtanggap nyo sa amin, di ba kayo po ay may General Assembly dito na kung saan nilalatag rin po ng inyong asosasyon ng mga programa, ang pagiging transparent ng inyong pondo, ng inyong samahan. So kami po sa lokal na pamahalaan bilang isang konsihal, ang tinindigan po talaga natin is yung transparent po na gobyerno. Yung gobyerno na alam po natin ang nangyayari. Yung gobyerno na dapat nakikilahok tayo at hindi lang basta nilalatag na lang sa atin ng kung ano-ano. Dapat alam natin kung paano ginagastos ang pondo, saan ginagastos ang pondo, at meron tayong pakikisama dito. Alam natin kailan gagawin. Sa katunayan, nais ko lang pong ibahagi na itong taon na to, 2025 pa lang po meron na pong halos 22.4 billion na pondo ang ating pong lungsod. Sige, palakpakan po natin. Yung 22.4 billion po na yan, hindi naman po yan magic na basta na lang nandiyan. Halos sa isang taon, ito po yung pinakamalaking nilaktaw. From 2024, natin na budget na 17 billion sa history po ng lungsod ng Pasig. Ngayon lang po nadagdagan ng isang taon ng mahigit 5 bilyong piso ang ating pong pondo. Paano po nangyari yan? Sa transparency, sa accountability, isang good governance na lokal na pamahalaan. Nagtiwala ang ating mga taxpayers at bukod dyan, sinisigurado rin po natin na tama ang pag-aatado ng ating pondo. Pero meron rin akong nais ibahagi. Siyempre sa pagtaas ng pondo ng lungsod, tumataas din po ang pondo ng mga barangay. Sa katunayan, dito po sa Barangay Rosario, meron na po kayong humigit kumulang 112 million na budget sa loob lamang ng isang taon. Kagawad po, ako po ay nagawa po ng mga proyekto. Kasama po aking nanay ng konsehala at LGU. Yung project namin na National ID, halos pong Pasig po ay nabigyan. Yung amin pong 1,600 na nababaan ng mobile passporting. Yan, siyempre, tsaka yung ating 1,200 din po na Operation Cataract. Yan po yung mga naging proyekto ni Konsehala Cory na ako po ang nag-volunteer para po sa opisina niya. At siyempre, ano ba ang maaaring magawa po ng isang kagawad boy Raimundo sa buong Pasig? Ang isang target ko po ay malnutrition. Kasi ang first 1,000 days po ay napaka-importante dahil ang brain development po ng kabataan ay nabubuo 80% hanggang 5 years old. Kaya very vulnerable po sila. Siyempre ang pangalawa po, yung parami ang dami ng teenage pregnancy. Totoo ba? Habang pababa ang edad. Kaya medyo alarming na po. At siyempre ang huli po, matanong ko lang ho, lahat po ba kayo may Facebook? Yan. Kung nakikita niyo po yung sa mga eskwelahan, yung mga problema ng kabataan na nakikita natin sa Facebook, na mas marami pa po yung mga hindi natin nakikita. Kaya sana po maayos ko po, magkaroon po sana ng mga bihasang mga psychologist or mga bihasa sa mental wellness po sa ating mga eskwelahan. Hello, ayun. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre po sa mga officers po natin at sa mga kagawad natin dito sa Barangay Rosario, magandang umaga po. At syempre po sa atin dito sa Doña Juana, magandang umaga po sa atin lahat. Kamusta po kayo? Ayun. Ako po ay magpapakilala bilang bagong kasapi ng Giting ng Pasig. Ako po ba naalala nyo pa? Diba? Ako po ay kami ngayon ni Consi Warren Inocencio. Kami po ay tumakbo bilang independent candidate noong 2022. Pero ngayon po, proud po kami maging part ng Giting ng Pasig. At ako po ay magpapakilala po sa inyo. Ako nga pala po si dating Undersecretary Ryan Enriquez.
Bali, ang trabaho ko po dati, tayo po ang chairman or chairperson ng lahat ng kabataang Pilipino or National Youth Commission. Bali, ang trabaho ko po ay tayo po ang chairperson ng lahat ng SK chairman sa buong Pilipinas, 42,000 SK, at lahat po ng kabataan edad 15 to 30. Yun po yung ating pinagsisilbihan. At ako po ay very excited na makagawa po ng mga programa para sa ating mga kabataang Pilipino. At alam niyo po, may mga proyekto, programa po tayo na gusto pong ituro sa ating mga kabataan. Lalo na po, ako po ay nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo na libre. Libre matrikula, libre tirahan, pati pagkain libre. Di ba? Paano po natin ginagawa po yun? Yun po yung gusto ko pong ituro sa mga kabataan po natin. So, paano po natin ginawa po yun? Kasi po ako ay varsity player, athlete. Naglaro po ako ng NCAA tsaka UAP nung college days po natin. Alam niyo po dati, mahilig po ako sa basketball nung high school. Kaya alam po yung height po natin hanggang ganito na lang. So nag-shift po ako ng ibang sports. Pinili ko naman po table tennis. So ibig sabihin, madali mag-shift ng ibang sports. Bilhin niyo po dahil sa sports na libre po yung ating matrikula. Pati tirahan, pati pagkain. Wala na pong inintindi yung aking mga magulang. Kundi po, alam niyo po, ang nagbigay inspirasyon po sa akin dito, yung aking magulang. Kasi yung tatay ko po, mahirap lang po sila. Pero yung pangarap niya po mataas. Gusto niya po maging doktor, makatapos ng medisina. Kaya po ang ginawa po niya, nag-aral po siya ng music. Diba? Dahil sa pag-music, nakatapos po siya ng pagiging isang medisina, ganap po siya naging isang doktor. Kaya po, okay din pala, no? Nakaka-brainwash din po pala sa anak. Yung po ituro nyo sa mga anak po ninyo, sa mga apo po ninyo, na para ma-inspire po sila, lalo na po dito sa ating lungsod na meron po tayong Mayor Vico na talagang pong sinusundan ng buong Pilipinas. Lahat nga po ng mga mamamayan dito sa ating bansa, talagang inggit na inggit po sa ating lungsod ng Pasig. Sige, kilala niyo pa ako? Ako po'y naging 2 beses niyong kagawad. Alam niyo nung mga time na yun, nung ako'y kagawad, talagang education lagi ko pinupukpok. Kaya lagi kami mag-asawa nag-iikot sa floodway, sa mga laylayan, to encourage doon sa mga kabataan na tumigil. No? Kaya sabi ko, mag-aral kayo kasi mahalaga po ang edukasyon. Isa po yan sa mga programa ko. Kaya tanong ko sa inyo, kilala niyo pa ako? Ano pangalan ko? Anong Warren Insinso? Insinso, yun yung pangtaboy ng demonyo. Ano ulit? Warren Tosino naman. Joke lang. Ako po'y mahilig mag-joke, no? Talagang masayahin akong tao. 2 lang po ang aking programa. Sila po kasi nagre-report, kami po kasi ni Ryan bago, no? So 2 lang po, edukasyon at saka senior citizen. Mahalaga po bang edukasyon? Mahalaga. Lalong-lalo na sa mga taga-Dunyawana, alam nyo yan, na mahalaga talaga ang edukasyon. Dito sa lungsod ng Pasig, no, sa public, from preschool going to senior high school, libre lahat, no? Libre lahat. School uniform, PE uniform, notebook, sapatos, at marami pang iba, no? At hindi lang yon, ang ating mayor ay nagbaba ng allowance 1.5 sa mga kabataan upang kahit papano makakatulong sa ating mga kabataan. Kaya palakpakan natin ang ating mayor. Napakagaling ng ating mayor. Palakpakan natin ng malakas na malakas. Mahalaga po bang edukasyon? Yes, mahalaga. Ako po, yung mga anak ko, tapos na lahat. Ako po isang piloto rin, no? Kaso hanggang private lang ako. Naging piloto po ako. Nung nag-apply ako sa PAL during that time, during the early 80s, ako po hindi natanggap kasi hindi naman ako matalino. Sa math po ako magaling, no? Nag-scholarship sana ako sa Philippine Airlines para mapatuloy ko yung pagiging commercial pilot ko, no? Pero kaya ko pong magpalipad ng mga eroplano, no? Kaya sabi ko nga yun po ang aking ang aking mga anak lahat tapos na sila, lahat. Ang aking bunso, 32 years old, lahat sila ay graduate na. Kaya ang sarap ng pakiramdam pagka lahat ng mga anak natin ay nagtapos. Pwedeng sabihin ng anak mo, nanay, 5,000 pangbayad mo ng kuryente tubig. Pwede hindi? Pwede, no? Nanay, pakulayan mo yung buhok mo, no? Para magmukha kang bata. 1,000. Pwede hindi? Pwede, no? Ako yung mga anak ko ginagawa yan. Papa, wag kang maingay kay mama. 10,000, no? Oh. Ang sarap ng pakiramdam, alam ninyo, kahit 500 pa yan. Pero pagka binigyan ka ng anak mo, ibang usapan. Tama, hindi? Kaya mahalaga po ang edukasyon. Gusto ko pong tutukan ang edukasyon dito sa lungsod ng Pasig. Pangalawa, senior citizen. Sino senior dito? Taas ang kamay.
Alam ko marami akong kaklaseng senior dito. Taas ang kamay. Taas. Uy, marami talaga, no? Ako din po, senior na. Mukha na ba akong senior? Hindi pa? Parang ilan? 50? Uy, thank you, nanay. Bigyan mo nga si nanay ng 5 tusino. Bukod sa ng bubola pa. Totoo ba yan, nanay? Okay. Thank you po. Alam ninyo, ako po'y senior na rin, no? Pero sabi ko nga ramdam ko po ang problema ng mga senior. No? Ramdam ko. Kaya ako po'y magpuprograma sa mga senior citizen, lalong-lalo na dito sa distrikto, wala tayong konsihal na humahawak ng mga senior citizen. Kaya tutulungan ko po kayo. Ako din po'y may sakit. Diabetic din po ako. Buwan-buwan ang gabot ko malaki. 5,000 kasama vitamins. Kaya ramdam ko po ang mga senior citizen. Lalo-lalo na sa mga walang trabaho. Kaya naaawa ako. Gusto ko pong tulungan. Priority ko po ang mga senior citizen.